Ramir Boulder po, nagbabalik. Ang topic po natin ngayon yung tungkol sa sa Ghost Project pero nung panahon po ni Duterte. At inyo pong ikumpara kung ano yung naging hakbang niya noon at kung ano yung naging hakbang ni BBM ngayon. Ito po. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. Ghost Project. So walang delivery, Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. Matanggal? Wala naman akong natatangdaang tinanggal mo nung panahon mo. Yung si Mark Villar nga, hindi mo nga natanggal eh. Dahil really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Yan na lang ang konsuelo ng tao na mahuli at mapreso. But most of this, yung misconduct, actually, that's the administrative term. natapos ngayong term ni Rodrigo Duterte, wala naman siyang tinanggal na district engineer, regional director ng DPWH. Bagkus na natili po sila sa kanilang mga posisyon. Pati itong si Mark Villar na kanyang sekretary ng DPWH nung panahon niya, wala, hindi naman niya tinanggal. Pero kung tignan mo yan ang mga crime nila in the penal side, mga falsification yan, malversation. But dito sa limited kasi ang ground, pero just the same. Pag gross dishonesty, ganon yan. That's embezzlement. Ang pinakamarami, itong road right of way na hanggang ngayon, ewan ko kung ano nangyari. This was this scandal somewhere in Cotabato. I remember it, but I am remembering it now. Tignan ko kung tanungin ko ang DPWH kung ano ang nangyari doon. Or I will have it re-investigated. Tapos yung sa itong mga karamihan ghost projects. Yan ang dyan. Yung iba naman, kagaya ng public works na nakita ninyo, yung kubeta na walang cover na puro nakahilira lang yung bowl ni Duro. Walang division, wala lahat. Yung mga putang yan ang klaseng trabaho. So yung balikan ko yon, I'd like to remind anybody sa DPWH who has had a participation there, being investigator or connected with the construction, you better you report to me. Tanungin ko kayo kung paano ako magdumi kung ganito na para kaming classmate, seatmate kami ng tangina. Kalukuhan, kabastusan talaga. I'm sure, government will not allow that kind of project. No engineering in his department, engineering department, or the engineers themselves would be too crazy to do that.
Yun ang mga project na nausaw-saw. Yung partial delivery or yung halos yan, ibigay sa iyo yung project na ganun. For the longest time, wala masyadong investigasyon dyan. Pero kayong may kasalanan dyan sa mga ganun, I advise you to resign now. Resign now. Kasi pagdating ng panahon, Resign now. Resign now. Pero wala pong nag-resign nung panahon niya eh. Kahit si Mark Villar, hindi nag-resign yun. Nanatili po siyang secretary ng DPWH hanggang matapos ang kanyang term. I will throw the book at you. Even the kitchen sink, tsaka makita ninyo, you will be prosecuted administratively and criminally. Ngayon po, ikumpara po ninyo yung first 3 years ni BBM at saka first 3 years ni Digong, kung anong pagkakaiba. Ngayon po, puro investigation ng ghost project, binubulgar. Nung panahon niya, wala pong mga investigation ng ghost project. Ngayon po, kay BBM, yung kanyang DPWH secretary, nag-resign, pero may palagay akong hindi nag-resign yun. Pinag-resign talaga ni BBM yun. Nung panahon ni Digong, hindi. Wala siyang sinasabing ganun. Nagsasalita siya na pinagre-resign niya dun sa publiko. Pero sa kanyang mga sinasabi, baliktad. Walang nag-resign ni isang kawani ng DPWH nung panahon ni Digong. Ngayon lang po nagawa yan ni BBM. Kaya pagkumparahin nyo po yung kanilang pamamalakad. Tinatawag nilang weak si BBM. Weak ba naman yan? Ganyan. Sarili mong administrasyon, binabangga mo. Yung administrasyon nga niya nung nakalipas, hindi niya nga nabangga eh. Nanatiling kurap, nanatiling yung mga kurap na district engineer dito sa DPWH, nanatili po yun. Ngayon na lang, nagkaroon ng investigasyon, pinagsisibak na silang lahat. Ano po ang inyong opinyon?